Akala ng marami, sa basketball lang may malaking pera sa Pilipinas. Pero alam mo ba na ang ilang sikat na volleyball players natin ngayon ay reyna na rin ng karangyaan, nagmamay-ari ng mga luxury cars, negosyo at milyong-milyong ari-arian? Ang huling player sa listahan natin, hindi mo aakalaing ganito na pala kayaman ngayon. Kaya bago natin simulan ang countdown, i-like mo muna ang video na ito. Malaking tulong na yan para sa aming mga content creators at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng kwento. At maraming salamat. Sino nga ba ang mga paborito mong volleybells na certified multimillionaires na ngayon? Simulan natin sa number 10. Pero sandali, sino kaya ang unang pumasok sa listahan na nagsimula lang sa simpleng pangarap? Sa number 10, nariyan si Ea Lor. Kilala bilang isa sa mga pinakamasipag na spiker mula sa UST hanggang sa Cherry Tigo at ngayon sa PVL. Hindi lang puntos ang hinahakot niya kundi pati malalaking kontrata. Sa kanyang galing sa court at lakas ng charisma sa social media, naging takbuhan siya ng mga sikat na brands para sa endorsements. Ang kanyang tinansyang net worth ay nasa ilang milyong piso na, patunay na ang bagong henerasyon ay handa ng maghari pagdating sa kitaan. Sumunod sa number 9 ay ang pambansang phenom ng Creamline na si Tots Carlos. Bilang isang multi-MVP, ang market value ni Tots ay mabilis na umakyat. Ang kanyang sahod sa liga, dagdag pa ang mga bonus sa bawat kampeonato at mga sponsorship deals ay naglagay sa kanya sa hanay ng mga batang milyonaryo sa bansa. Pero kung akala ninyo ay dito lang nagtatapos ang yaman ng mga paborito ninyong manlalaro, nagkakamali kayo. Paano kaya kung ang isang player ay hindi lang dito sa Pilipinas kumikita, kundi pati na rin sa labas ng bansa? Sino ang player na nag-uwi ng dolyar sa kanyang pamilya? Alamin natin pagkatapos ng maikling silip na ito. Sa number 8, kilalanin natin si Gemma Galanza. Bukod sa pagiging isa sa mga pinakasikat na mukha sa Creamline Cool Smashers, si Gemma ay isa ring matalinong negosyante. Ginamit niya ang kanyang kasikatan upang magtayo ng mga personal na negosyo at kumuha ng mga endorsements na nagpapasok sa kanya ng tuloy-tuloy na passive income. Ang kanyang estimated net worth ay nasa multi-millions na rin ngayon. Dumako naman tayo sa number 7, ang itinuturing na isa sa pinakamagagaling na libero sa Asia, si Dawn Makandili Katindig. Akala ng marami ang mga spiker lang ang may malaking sahod. Pero dahil sa pambihirang depensa ni Dawn, binigyan siya ng mga teams ng premium na halaga at kontrata na katumbas ng mga top scorer sa bansa. Siya ay patunay na kahit anong posisyon mo, basta ikaw ang pinakamagaling, yayaman ka talaga. At sa number 6 ay ang crowd favorite na si Diana Wong. Sa sobrang tindi ng kanyang fanbase, bawat post at endorsement niya ay may katumbas na malaking halaga. Ang kanyang hatak sa masa ang naging susi para maging mukha siya ng iba't ibang malalaking kumpanya. Ngunit mas malulula kayo sa susunod nating mga top 5. Paano kung ang susunod na player ay hindi lang basta milyonaryo, kundi may-ari na rin ng sarili niyang mansyon at mga lupain sa probinsya dahil sa volleyball? Sino kaya ito? Pasok sa number 5 ang dating DLSU lady spiker at ngayon ay icon na rin ng PVL, si Mika Reyes. Bukod sa kanyang tagumpay sa court, si Mika ay matagal ng mukha ng mga pampaganda at mga sikat na food brands. Ang kanyang matagal na pananatili sa industriya ang nagbigay sa kanya ng matatag na yaman at mga ari-arian na sapat na para sa kanyang kinabukasan kahit magretiro siya bukas. Sa number 4 naman ay si Kim Fajardo. Ang veteran setter na ito ay hindi lang utak ng koponan sa loob ng court, kundi utak din pagdating sa pagpapalago ng kanyang kinita. Sa pamamagitan ng mga investments at matatalinong desisyon sa pananalapi, napanatili ni Kim ang kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamayamang sa bansa pagdating sa larangan ng volleyball. Ngunit habang papalapit tayo sa tuktok, mas nagiging kapana-panabik ang kwento. Ang susunod na tatlong pangalan ay hindi lang basta mga atleta. Sila na ang mukha ng volleyball sa buong Pilipinas at ang kanilang yaman ay literal na nasa ibang antas na. Sino ang player na nagawang maging international import at tumanggap ng milyon-milyong pisong sahod sa ibang bansa? Abangan ang susunod na detalye. Sa number 3, walang iba kundi si Mylene Pat. Si Mylene ay naging import sa ibang bansa gaya ng sa Thailand, kung saan napatunayan niya ang kanyang kalidad at nag-uwi ng malalaking parangal at syempre malaking kita na dolyar at baht ang katumbas. Ang kanyang kwento mula sa simpleng simula hanggang sa maging isang international star ay nagdala sa kanya ng milyon-milyong ari-arian na patuloy na lumalago ngayon.
At sa number 2 ay ang dambuhalang si Jaja Santiago. Bilang isa sa pinakamatagumpay na Pilipinong import sa Japan V-League, si Jaja ay tumanggap ng sahod na malayo sa karaniwang kinikita ng mga lokal na manlalaro dito sa Pilipinas. Ang kanyang foreign contracts, endorsements sa Japan at Pilipinas, at ang kanyang estado bilang world-class athlete ang naglagay sa kanya sa tuktok ng listahan ng mga mayayaman. Multi-millionaire na may sapat na yaman para magtayo ng sarili niyang imperyo. Pero sino ang natitirang number 1? Ang player na nagbago ng mukha ng Philippine volleyball at nagmamay-ari ng pinakamalaking brand endorsements at kumpanya sa kasaysayan ng sport na ito sa bansa. Ang kanyang yaman ay tila hindi na mauubos. Sino sa tingin ninyo ang nag-iisang reyna? At ang nasa number 1 ay walang iba kundi ang phenom ng Philippine volleyball, si Alyssa Valdez. Si Alyssa ang nag-angat ng kasikatan ng sport na ito sa bansa. Dahil dito, siya ang naging kauna-unahang volleyball player na nakakuha ng antas ng endorsements na katulad ng sa mga sikat na movie stars at PBA players. Mula sa mga sikat na inumin, sapatos, bangko, hanggang sa mga telecommunications giants, lahat ay kinuha si Alyssa bilang endorser. May sarili rin siyang mga negosyo at sports academia. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa pinakamataas na antas sa buong industriya ng volleyball sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, mga mansyon at mamahaling sasakyan na nakamit ng 10 atletang ito, may isang mahalagang aral silang ipinapakita sa atin. Ang yaman nila ngayon ay hindi nahulog lang mula sa langit. Ito ay produkto ng dugot pawis, mga seryosong injury na hinarap at mga sakripisyo na mawalay sa pamilya habang nag-iensayo gabi-gabi. Ipinapakita nila na ang talento ay simula lang, ngunit ang disiplina at diskarte sa buhay ang tunay na magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Ang kanilang kwento ay patunay na kapag ibinigay mo ang lahat sa iyong hilig, ang tagumpay at yaman ay kusang susunod. Kung naging inspiration sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Para sa ating question of the day, sino sa 10 volleyball players na ito ang pinaka-idolo mo at bakit ang kanyang kwento ang nagbigay sa iyo ng pinakamalaking inspirasyon? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba at pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kahez TV. Maraming salamat sa panonood. Paalam!